Mausap namin si Bayan Muna Party List Representative Teddy Casino para sa kanyang reaksyon. Magandang tanghali po, Congressman Casino. Yes, magandang tanghali sa inyong lahat at magandang tanghali sa lahat ng inyong mga tagapanood. Opo sir, maaari po ba niyo kaming bigyan ng counting background po sa rason sa pagsususpend po ng implementasyon ng RH law? Well, hindi ko pa nababasa yung buong desisyon ng Korte Suprema, but this stems from the complaint filed ng ilang mga nag-o-oppose dito. No? So, ang ginawa ng Korte Suprema, status quo ante order, ibig sabihin, hindi mo na naipapatupad yung batas hanggat hindi nalilinaw yung ilang mga issues. No? Ang para sa akin lang, dapat sa lalong madaling panahon, resolbahin na kaagad ng Korte Suprema ito. At kung wala naman talagang, sa nakikita ko, wala naman talagang controversial issue dyan, dahil itong RH bill naman, hindi naman ito nagpapahintulot ng abortion. Wala namang usapin dito ng sapilitang paggamit o pagkokontrol ng bilang ng mga anak ng isang pamilya. So, sana lang, mabilis na aksyonan kaagad ng Korte Suprema yung nasabing reklamo. Opo. Sir, para naman po sa kaalaman ng ating mga manonood, bakit po kinakailangang maghain po ng motion to lift sa suspension ng implementasyon ng nasabing batas? Well, yan siguro yung mga legal remedies na pwedeng gawin. Pero para sa akin nga, ang importante i-resolve na once and for all ng Supreme Court yung mga pending issues. At huwag nang patagalin. No? Kasi kung talaga namang may dahilan na kailangan i-suspend, i-respetuhin din natin yan. Pero kailangan huwag naman sanang yung delaying tactics at mapapatagal yung kaso dahil importante rin na ang gobyerno ay nakakapag-provide ng mga health services sa ating mga nanay at sa mga sanggol through the RH bill para sa mas mahusay na serbisyo ng ating pamilya. Opo. Sir, ito pong motion po ay ibinasura, yung motion po ni Ms. Risa Hontiveros ay ibinasura po. Ano naman po yung implikasyon ng maaaring epekto ng pag-junk nga po ng motion na ito? Well, it simply means na habang hindi pa nare-resolve ng Korte yung mga controversies, yung mga issues na niraise ng mga opponents ng RH bill, ng RH law, ay hindi na muna may papatupad ng pamahalaan yung nasabing batas. So yun lang naman ang ibig sabihin niyan. Opo sir, huling katanungan na lang po. Ano po naman yung katiyakan na pagkatapos po ng 120-day suspension sa implementasyon ng nasabing batas ay tuloy-tuloy na nga po ito? Wala akong katiyakan kasi hihintayin pa natin kung ano yung magiging hakbang ng Korte Suprema. Kaya nga ang aking panawagan, sa lalong madaling panahon, i-resolvehin na ng Korte yung mga reklamo na isinampan ng mga tumututol sa RH law. And then we'll take it from there. No, pero para sa ganang aking sa tingin ko, wala namang mabigat na dahilan bakit kailangan itong i-suspend o i-declare as unconstitutional. Alam mo ho, may 10 taon na dumaan yan sa Kongreso at sa Senado at nasala ako ng gusto yan, lahat po ng mga kritismo and concerns ng mga sectors na nababahala doon sa batas ay in-address, matinding amendments ang ginawa natin dyan. So I think malinis na ho yung batas at siguro gusto lang bigyan ng Korte Suprema ng pagkakataon ng lahat para at kumbaga last and final na pagsasala bago may patupad ng batas. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Bayan Muna Representative Teddy Casino, at hanggang sa muli po. Maraming salamat din po at magandang hapon sa lahat.